Eto guys, hindi ko alam kung ano po ang inyong magiging reaction dito eh. Kasi nga po, ngayon na may nadiskubre na naman po sa nakaraang administrasyon mga sangkay, medyo ano to eh. Kasi naganap nga po yung nangyari doon sa NAIA, may isa pong sumakabilang buhay mga sangkay na talagang namang hindi pa dapat nangyari yun o hindi dapat talaga nangyari yun kung maayos lamang mga sangkay yung harang doon. Kaso nga lang nagkaroon po ng isang problema. Ngayon, may naungkat tungkol kay PRRD. At ngayon, nagsalita na rin po ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, nagsalita na rin po si Secretary Dizon, at mayroon pong investigasyon na magaganap. So alamin po natin mga sangkay ang balita tungkol dyan at pag-usapan po natin. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito na nga, pag-usapan po natin mga sangkay itong malaking balita tungkol po ngayon sa nangyari doon sa NAIA. At ngayon kasi, may mga panibagong revelasyon tungkol po mga sangkay sa nakaraang administrasyon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.5 million subscribers at road to 2 million. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumadaming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na ang eksena. Ngayon, marami pong nadidiscover dyan mga sangkay, no? Pero itong si Secretary Dizon, nagsalita na. May mananagot daw mga sangkay. May mananagot. O, tingnan po natin. Agad kung saan lumusot yung Everest. At nakita ko yung bollard na natanggal. At napansin ko kagad na medyo mababaw ang pagkabaon. At syempre, kung mababaw ang pagkabaon, at, kahit na hindi ko pa chinecheck yung quality nung in-install na metal bollard, alam mo na kagad na bibigay at bibigay yun. Ayun. So, yun yung observation ni Secretary Dizon. Tingnan nyo mga sangkay. Alam nyo, kung mayroon man pong isa sa mga matinong sekretary si PBBM, ito po mga sangkay, napaka-hands-on po ito. Itong taong to. Kahit po nung panahon ni PRRD, itong taong to mga sangkay, talagang nagtatrabaho lagi. Naalala ko, siya po yung dati lagi kong nakikita, lalo na pag pinag-uusapan mga sangkay, yung New Clark City. No? Pero ngayon mga sangkay, ito na nga po ang nangyari. Nagsalita na po siya, substandard nga daw po mga sangkay. Itong mga bollards na dapat harang po yun mga sangkay. Kahit anong bangga doon, hindi po madadali ng sasakyan yun. Okay? Kahit tingnan nyo po mga sangkay sa Google, disenyo yun mga sangkay just in case. Hindi pala design. Ang purpose nun, para kapag ka mayroon pong sasakyan na biglang mang-araro mga sangkay, may harang na hindi po tatama sa mga tao. At kahit anong bangga doon, mga sangkay, mayuyupi lamang po talaga yung sasakyan. Hindi maaano yun. Pero itong nangyari ngayon sa mga sangkay, makikita po ninyo, ito po, mayroon po atang larawan dito eh. Yan, makikita po ninyo, natanggal. Ganyan po kabilis, natanggal. So, ibig sabihin, substandard. Ngayon, kung makalat po ito, tatak Duterte daw, itong mga bollard, nawasak ng kotse sa NAIA. Kotse lang yun, ha? Kotse lang. Natanggal. Ngayon, mga sangkay, totoo ba na panahon po ito ni PRRD? Ngayon, ito po si Secretary Dizon. Since dati po siyang tao ni PRRD. No, so, ngayon, pinapaimbestiga natin. Nag-utos ng ating Pangulo. Okay? Pinaimbestigahan na natin yan. Okay. Ayan na. May investigasyon na pong mangyayari mga sangkay. At nakakalungkot man, pero madadawit po talaga yung pangalan dito ni PRRD. Kasi ito po ang pasabog ni Secretary Dizon. Kinukuha na natin lahat ng dokumento. 2019 yan binigay at kinabit. Biyari dito. 2019 yan,
binigay at kinabit. Naalala niyo mga sangkay, yung tulay? Doon sa Isabela ba yun? Yung naglagay ng pundasyon noon, panahon po ni PRRD. Substandard. Hindi ko alam kung bakit ganun mga sangkay. May mga nakita din po kasi akong pabahay di umano na dating pinagawa sa panahon ni PRRD, substandard. Kaya hindi po tinirahan ng marami. Tapos ito na naman mga sangkay, itong bollards, substandard. 2019, inilagay. So, ibig sabihin, kinurap ito. Substandard Ngayon, magkakaroon ng investigasyon. Yari talaga kung sino man ang mga involved dito. Pero of course, madadamay po dito si PRRD. Sigurado yan. Pinapakuha natin lahat ng dokumento, pinapaaral natin sa mga engineer. Ayan na. Meron niyang mga standard. Okay. International yan. Sa mga... Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga sangkay. Hindi po basta-basta madadali yun kung talagang nasa standard yung pagkakagawa. Airport. So, aalamin natin kung tumupad ba sa standard yung pagkabit ng mga bollard na yan. So, kung hindi, nako, eto na. May problema yan. Nako po. Ang problema dyan, korupsyon. Substandard. Guys, hindi lamang po ito. Pinag-uusapan natin itong sa NAIA. Itong mga substandard na pinapagawa sa bansa natin. Marami pong ganyan, mga sangkay. Yung mga kontraktor, yung mga gumagawa, mga sangkay na basta maitayo lang. Kaya nga yung mga building dito, sa bansa natin, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, kapag gumalaw lang po talaga yung kalupaan, may mga babagsak agad dyan ng mga substandard. Kasi nasahan yung mga Pinoy sa substandard Tinitipid para lang kumita. Diyos mo yung marimar. Diba? At kailangan may managot dyan. Sino po managot? Kung sino yung mga opisyal nun. So... Yari. Sino mananagot? Kung sino yung mga opisyal nun. So, sino nga ba mga opisyal nun? Kaninong administrasyon yan? Panahon po ni PRRD yan. Ngayon, mga sangkay, ayan, makikita po natin dito 2019. Ayan po. Buti may social media, no? Madali mahanap. Installation, June 20, nag-start July 19. Ano ba to? Tapos June 26. Mali tayo. June 27, tapos July 19, July 26. Yan po yung mga nangyaring project dyan sa NAIA at that time. At kasama po dito, ayan po, installation of security bollards July 26, 2019. So legit nga. Ngayon, may isa pa pong nag-post dito Ito. Yung contractor daw mga sangkay ng project na ito, tingnan po ninyo. Duterte is my president. Yari talaga. Yari sila dito. So ngayon, ito, tingnan natin. Wala tayong choice dyan. Aalamin natin kung ano ba ang nangyari dyan. Bakit yan ang kinabit? Okay. Bakit ganun ang pagkakabit? Mismo. Yan ba ay akma sa international standard ng mga airport? Kailangan nating alamin lahat. So, madadamay at madadawit po talaga dito si Tatay Digong. Kasi sa panahon po niya yan kinabit Ngayon, si PBBM may nagsalita na ito. Panoorin po natin. I extend my heartfelt condolences to all the families who have lost loved ones and to those who were injured in the recent tragedies at the SCTEX Toll Plaza and NAIA Terminal 1. 10 lives were lost in a devastating collision in Tarlac. Days later, 2 more, one of them a child, were taken in a tragic accident at the airport. These incidents should never have happened. And now,
we will ensure they never happen again. Okay. I've instructed Secretary Vince Dizon of the DOTR to move decisively. First, to identify and to hold accountable those responsible. Ayun na. Una, ma-identify kung sino-sino talaga yung mga sangkot dito. Second, to put in place the necessary reforms to prevent further loss of life. We are Okay. taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. Alam niyo si BBM, guys, the way siya magsalita, pag English, no, dire-diretso po talaga, hindi siya nahihirapan. Ang galing magsalita. Pag Tagalog, medyo nauutal siya kasi Ilocano, mga sangka eh. Tsaka sanay siya sa English, galing kasi sa Oxford to eh. Pero ayun na nga mga sangkay, may mananagot daw. Yun ang unang-unang gagawin. Kung sino yung mga involved dito, mag-iimbestiga na at hahabulin. A nationwide audit of bus operators with clear sanctions for those who fail to comply with safety and maintenance standards. A directive to the Department of Labor to crack down on unsafe and exploitative practices in the transport sector, because driver fatigue, long hours, and pressure to meet quotas should never put lives at risk. We owe it to the victims and their families to act, not only with sympathy, but with resolve. These lives will not be lost in vain. We will make the changes that need to be made. We will demand accountability where it is due, and we will build a transport system that truly protects Filipino people. Okay, so yan ang mensahe ng ating Pangulo. Mukhang may mga mananagot talaga. At yari dito sila PRRD. Sila talaga yung unang tatamaan dito. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.